O, dumako na po tayo dito. Si Sara Duterte, sinisi ang gobyerno, pusang ina mo! Palpak daw ang gobyerno sa intelligence gathering, kaya nangyayari ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Pero Palpak daw yung intelligence. Sino ba DepEd Secretary? Sino ba DepEd Secretary? Sino ba nag-impluensya ng patayin mo si BBM? Pugutan mo ng ulo si BBM, pusang ina mo! Anong ginawa mo? Hindi ka nag-intel gathering. Anong ginawa mo? Gathering lang. Gathering ka ng gathering ng pera ng taong bayan. Aray ko. Aray ko. Pa-intel gathering ka pa. Ginawa mo lang gathering ng pera ng taong bayan. Kaya ka may na-impeach. Aray ko. Mga DDS, tanga-tanga, no? Mga DDS, tanga-tanga, no? Sabi nila, hindi nyo may impeach si Sara. Ready kayo sa 2028. Hindi nyo may impeach si Sara. Ang bobo nung impeach na yan, tanga. Linawin ko lang mga DDS kung bakit bobo talaga kayo. Unang-una, ano sabi nyo? Unang-una, malita. Aray ko. Bobo mga DDS, impeach na si Sara. Sa House, doon kayo i-impeach. Sa Senate, doon kayo ko-convict. Aray ko. So bobo. Alam mo, Tito Noynoy, ang bobo ng DDS, Tito Noynoy. Kasi, yung impeach, hindi nila alam. Aray ko. So bobo. Diba? Sabi nila, nagpo-post pa. Sabi nila, proud pa sila. Never nyo may impeach si Sara. Tanga, impeach na. Aray ko. Diba? Sa Senado, doon po ang convict o acquitted. Aray ko. Taka! Aray ko. buwelta dyan ng Malacanang, hindi terorista ang mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. Yan ang giit ng Malacanang kaugnay sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City. Buwelta ito ng palasyo sa ilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ng bise, dapat protektahan ang mga mag-aaral mula sa aniyay radical influences, pati na rin daw sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob ng eskwela. Ang trahedya, sinisi pa ni VP Sara sa pagiging palpak ng gobyerno na kilalanin ang kahalagahan ng intelligence gathering at Kuya Chris Angel, sabihin mo mag-comment. Ang daming utos netong Chris Angel, nakakabisit. Aray ko. Daming utos. Daming utos po nung Chris Angel, yung Olonatics. Susunod po, bablock ko na po to pasensyahan po Daming utos Aray ko. Dahil pong utos sa akin Bablock ko po yan susunod. Dahil utos po. Aray ko. Tingnan mo to si Sara, tatanga-tanga to. Anong failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering? Tanga-tanga ka pala Ikaw nga yan Anong ginather mo sa confidential funds intelligence gathering, leche ka? Wala ka nga mapapakita nilagyan mo ng confidential funds sa DepEd. Nasa na? Wala! Ano pinakita mo? Puro ka MPA. Tapos nagbago. Inimbisaya ng confidential funds yung laptop. Tanga! Aray ko. Terorista ba yung laptop? Mga DDS, inimbestigahan niya daw yung laptop ni Saldico. Terorista ba yung laptop? Bobo ka! Aray ko. Aray ko. pagtukoy ng mga banta sa buhay ng mga bata. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, nangyari na rin naman ang ganitong mga trahedya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama! Kaya hirit niya sa bise, Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion? Dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay
na-prevent. Yan ang gusto ko kay Yussi Claire. May placard. Hindi mo ba dapat na tanongin niya ang kanyang amang demonyo? Kung ano nangyari sa kanilang administrasyon, may placard na po. Aray ko. May placard. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. Oh, di ba? Oh, mga minor de edad to eh. Kayo nga, ano bang ginawa ng administrasyon Duterte sa minor de edad? Kinakangkang nyo! Aray ko. Di ba? Oh, anong mas malupit? Administrasyon Duterte, mga minor de edad, kinakangkang ni Kibuloy! Aray ko. Oh! Sabihin nyo na naman ng fake news. Nasaan ba si Kibuloy? Nasa kulungan. Bakit? Kinangkang ang minor de edad. Aray ko. Oh! Yan ang masama, Sara. Dapat sinabi mo sa panahon ng tatay ko, kinakangkang ang mga minor de edad ni Papa Kibuloy. Oh! Legit! Legit po yan. Kaya nga nakakulong si Kibuloy, kinangkang ang minor de edad. Aray ko. Oh! Aray ko. Menor de edad. Menor de edad. Menor de edad. Si Kibuloy kinangkang niya. Aray ko. Akala niya di siya makikita. Akala siya di siya makikita. Aray ko. Akala niya di siya makikita. Ayun na, bilibid na. Hi friends and not friends and not friends. Oh, real talk lang tayo mga kababayan. Anong intelligence, gather intelligence? Ha? Gather intelligence, child molester. Anong gather intelligence? Sa panahon ni Duterte, minor de edad, minumolestya. Aray ko. Anak ng weteng, oh. Anak ng weteng, huwag tayong patanga-tanga dito. Sa huli, iginiit ni VP Sara na kailangan ng magising ng administrasyon sa sunod-sunod na nawawalang buhay ng ilang menor de edad. Kailangan na raw ang aksyon para sa mas ligtas na mga paaralan. Ikinabahala rin ng ilang mambabatas ang sunod-sunod na trahedya sa mga eskwelahan. Si Senadora Risa Ontiveros, ikinadurog daw ng puso ang nangyaring pamamaril. Hindi raw dapat maging lugar ng takot at karahasan ng eskwela para makapag-aral ang mga bata ng walang pangamba. Giit naman ni Senador Kiko Pangilinan, may pananagutan sa ilalim ng batas ang mga magulang ng suspect kung naging pabaya sila. Kaya dapat ganap ng ipatupad ang juvenile justice law. Hindi raw pwedeng pakawalan ang mga suspect kahit menor de edad sila. Si Senador Erwin Tulfo naman, iginiit na malamya ang pagpapatupad at dapat lagyan na. Yan, tama. Anti-bullying po. Yung anti-bullying po, i-implement po, mga kababayan. I-enhance natin, mga kababayan, ang anti-bullying. Kasi importante po yan, anti-bullying law. Yan po ang isa sa pinagmumulan ng karahasan. Di ba? Ano po ba yung sa Netflix? Ano mo yung sikat sa kapapanood ko lang, teach them a lesson. Ganda. Ganda po, panoorin nyo sa Netflix. Teach them a lesson. Ayan, nakita nyo po yun. Kung napapanood nyo sa Netflix yan, panoorin nyo po, teach them a lesson. Ang ganda po.
Tungkol po yan sa eskwelahan, napapanahon po. Ang ganda, panoorin nyo. Suggested retail price. Pangil ang anti-bullying law. Hindi raw dapat masanay ang Pilipinas sa mass shooting at bullying sa mga eskwelahan. Tama, mga babayan. Anti-bullying po. Ipatupad yan. I-enhance natin ang anti-bullying. Sabi naman ni House Speaker Bogie D, hindi dapat maging... Ganda, di ba? Ang gaganda, no? Panoorin nyo. Hindi ko pa natatapos eh. Kasi tatatapos ko lang ng SWAT eh. Yung SWAT, katatapos ko lang pampatulog ba? SWAT, katatapos ko lang. Agad ng takot at karahasan ng mga paaralan. Dito raw nabubuo ang pangarap ng mga bata. Kada bata raw na namamatay sa loob ng classroom ay may nawawala ring bahagi ng kinabukasan ng bansa. Si Kabataan Party List Representative Rene Co, tinutulan ang dagdag presensya ng mga pulis sa paligid ng paaralan. Ang kailangan daw gawin, tugunan ang pagkukulang ng sistema ng edukasyon. Kinundi na rin ng iba't ibang grupo ang nangyaring trahedya. Sabi ng Council for the Welfare of Children, hindi lang maiiwasan sa security measure ang karahasan sa eskwela. Dapat meron ding pagpapatibay ng mga relasyon, pagtaguyod ng emotional well-being at paninigurong may tamang suporta ang mga bata. Ang Catholic Educational Association of the Philippines naman nanawagan ng reforma sa edukasyon na huhubog sa ugali at emotional well-being sa mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel. Alam nyo po, mga babayan, kailangan po natin i-enhance ang anti-bullying system. Kasi po, anti-bullying act. Kasi po, dyan po talaga nagsisimula ang bully, ang karahasan. Kapag nabubuli po ang bata, nagiging stress, depressed po siya at maaaring maging suicidal o anxiety, ganyan po ang result niyan. Ngayon, kung mape-prevent po natin yan sa pamamagitan po ng anti-bullying, kumbaga first step po yan, ay napakaganda po nito. Kumbaga magkakaroon po ng baala sila kung paano nila i-adapt yan. Pero ang first step kasi yan, mismo ang mga kaklase po, magkakaroon po ng mga reporting sa mga teacher kung may nangyayari bang bullying. Ganyan po kasi yung maganda dyan eh. Ganyan po. Napakadali po ng gawin eh. Pagbibigay po tayo ng konting halimbawa, in every week po magkaroon po ng assessment ang ating mga teacher, magpapakalat po sila ng parang survey na may nababalitaan ka bang ng bubuli, may nababalitaan ka bang nangyaring karahasan sa loob ng classroom ko, may masasabi ka ba sa pagtuturo ko, naging masama po ba ang naging salbahe ba ang teacher o naging salbahe ba ang estudyante sa loob ng classroom ko? Through that system, through that way, mape-prevent po ang anti-bullying. Pagkat malalaman po, magkakaroon po ng kaalaman ang relationship ng teacher to student, relationship, malalaman po. Ngayon, pwede po ipasa to sa principal at magkakaroon po ng matinding assessment at kung ano po ang pwede nilang gawin. Kung ano po ang pwede nilang gawin para po doon sa nasabing classroom or teacher and student. Ganun po. 'Di ba? Doon po sa way na ganon, mapapanatili po natin ang maganda at maayos ang ating mga estudyante. Pwede pong gawin yung mga ganon. Kumbaga, isang bagay lang po yun. Tama rin si Sir Chris Angel. Ibalik po natin ang subject na religion. Tama po yan. Ibalik ang subject na religion kasi wala pong masama, wala pong masama kung malunod po ang bata sa salita ng Diyos. Wala pong masama doon. Di ba? Wala pong masama malunod ang bata sa salita ng Diyos. Ang masama po malunod ang bata sa masamang impluwensya. Yun po ang lagi natin tatandaan. Ba't kasi tinanggal yung religion eh? Sorry talaga. Di ba? Diba? Ganun po yun eh. So, dapat po magsimula talaga ang mga eskwela na kumilos na para hindi na po lumala. Although marami pong cases niyan sa ibang bansa. Kaso nga po, hindi nila naasikaso yung teacher to student relationship. Yan lang naman po yan eh. Teacher to student relationship. Magkaroon po ng weekly assessment, monthly assessment. Tapos sa assessment na yon, pag-usapan po ng principal
nakitaan po ng problema. Kung hindi po masolusyonan, ipatawag po ang immediate guardian, ipatawag ang immediate family para matugunan po agad-agad. Ganyan po kasi tayo nung high school eh. 'Di ba? Ganyan po tayo nung nag-aaral po tayo. Masyado pong ang eskwelahan natin ay impluwensya sa magulang. Konting kibot po, pinapatawag po ang magulang. O, bring parents ka. Aray ko. Diba? Eh ako, minsan nagkukulitan lang kami, nilalandi ko lang yung crush ko. Hello, yung pinapasahan ko ng ano eh. Diba? Hindi pa uso text nun, ipapasahan mo ng ano, babato mo. Hello, may tinapay ako dito, egg sandwich, hati tayo, babato mo sa crush mo. Diba? Babato mo sa crush mo yun. Depende na lang kung kukuhanin niya. Ngayon pag nabasa niya, ayoko sa'yo, maitim ka. Oh. Eh, kung nahuli ka ni teacher, pagbato mo, oh, ano yan? Ano yan? Ano yan, Yolo? Ma'am, tatapon. Dali mo nga yung peris mo bukas! Aray ko. Ma'am, bakit po? Aray ko. Puro kagulo! Aray ko. Aray ko. Diba? Ganun dati. Bring parents ka agad eh. Ma'am, puro ka paliwag! Dali mo, parents mo bukas. Kinabukasan, pupunta yung parents mo, may dalang flower vase. Diba? Bakit may flower vase? Siyempre, para pagpasok ng magulang mo, nakangiti na si teacher, uy, ma'am, nag-abala ka pa, flower vase. Sobra naman, ma'am. Aray ko. Diba? Sobra naman, ma'am. Ma'am, ano po problema sa anak ko? Hindi, na ano ko lang yung anak mo. Siguro, misunderstanding lang to eh. Magtatapon daw siya eh. Medyo nagulo yung school. Aray Nagulo ko. yung subject kasi mag-e-exam na kami. Sabihan mo na lang ha. Uy, salamat sa flower vase ha. Aray ko. Diba? Ganun yan eh. Pero pag wala kang dalang flower vase kay teacher, yari ka. Pag wala kang dalang flower vase, pagpasok ng magulang, mama ko po yung parents ni Yolo, napakasalbahe ng anak nyo! Yo. Nagtuturo ako na maligalig. Leg. Aray ko. Suko na ako! Ko. Aray ko. Ganon eh. Ganon ang epekto pag walang flower base. Pero pag may flower base ka, ma'am, misunderstanding ng puto. Pasensya na po kayo, naabala namin kayo. Kung ano man po bang ginagawa nyo, pagpasensyaan nyo na po kami. Aray ko. Di ba? Aray ko. Dagdagan natin ito kay Yusek Claire. Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. Oh, At least, ang sabi niya ay masususpend kung nakikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. tama. Buhay pa rin. Tama. Patungkol na Tsaka hindi na molestia ni Kibuloy. Aray ko. Diba? Hindi na kamolestia ni Kibuloy. Diba mga kababayan? Ang hina nito ah. Ang hina no? Ang hina po eh. Teka lang ha. Lipat na sa RTBM. Sobrang hina eh. Bata sa Yes, sir. security agency.
ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases? Pangailangan na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act? Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Doon po sa mga tumututol, ang mga nagsasabi na hindi kailangan. Ang sinasabi po, kailangan ay ipatupad na mabuti yung batas. At isa po dun sa naging nakapaloob dyan yung mapondohan, halimbawa yung child caring institutions. Na pagtutuon ng pansin po ba ito ng pamahalaan? Ganito yan eh. Itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely, wala kang criminal liability, pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay yung attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan, sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro. Kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas agapayan natin ang mga kabataan. Doon po sa binanggit ng PNP kanina na tinitingnan nila yung 12 years old. Ano po ang posisyon ng Malacanang doon? Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Follow-up question mula kay... Tama yung pwede, wag lang talaga 10, sobra po yun. Sobra. Sobra yun. Grabe. Sobra naman yun. Alam mo, nasa impluensya po ito ng pamilya eh. Yan po yun. Alexis Romero. Okay na? Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Yusek, other matters po. Did Russia ask for anything in return or in exchange for the release of the 24 detained Filipinos? Wala po. Sa bilateral meeting, inopen lang po ng Pangulo ang patungkol sa 24 Filipinos na nakadetain sa Russia. And at the time na ito ay nabanggit ng Pangulo, ito kasi ay bandang dulo na bago magtapos. Of course, hindi natin inaasahan at hindi din naman inaasahan agad ng Pangulo kung ano yung magiging response. Oh, yan po kita nyo Ayan po ang ang malupit na sinabi ng Pangulo, di ba? Nakipagpulong po siya kay Putin at nagkaroon po ng pagpapalaya na 24. Imbis na matuwa yung iba, putik binabatikos pa, tatanga-tanga. Aray ko. Wala po talagang utak talaga tong mga DDS. Di ba? Walang utak. Hindi na lang maging masaya po sa mga kapwa nilang Pilipino na dito na makakauwi. Ibang klase. Aray ko. Mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats Yan na. before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Eto pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to
to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners. Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Tama. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, Patay ka na, yan na. ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Patay ka na. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, Ayan na, mga papel. Ayan na, mga papel. Ayan na, mga placard. Di umano ang nagsagawa. September 2016. Oh, Philippines bomb. Davao attack. Blame on Abu Sayyaf. patay. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama Patay. para marisulba or makounter ito? Tama, turuan mo yung tatay mong karton. Tapo. Aray ko. Okay? Meron pa pong isa. Ano pa yan, Yusek? November 29, 2016. Oh, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. oh. With evidence. Yan. With evidence. Ah. Magaling naman po yata siya magpuna. Oh, kita mo? Sabi ni Yusek, magaling kang kupal ka. Di ba mga kababayan? Tama si Yusek, mga kababayan. Kung talagang ba't hindi mo batikusin yung tatay mo dati? Na hindi lang yan mga kababayan pinamumulestya kay Kibuloy yung mga minor de edad. Anong klase yun? Oh, bakit hindi inaksyonan ni Sara ni Digong ang pagmamulestya ni Kibuloy? Aray ko. Oh, dapat aksyonan yon. Di ba? Minulestya yung mga kabataan. Aray ko. Oh. Kasi po, kapag kakampi nila, safe ka. Kapag hindi ka kakampi, ay, patay ka. Pag kakampi ka, safe ka. Pero kay Buloy, minulesya yung mga minor de edad. Iwi. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa.
bayan hindi inisip, taong